Magandang umaga po sa lahat. Andito na po tayo sa ating pag-aaral ng Biblia at ngayon pong umaga ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng aklat ng Isayas. Dito po sa aklat ng Propeta Isayas, nasa gitna na po tayo ng ating pag-aaral sa mga outline ng aklat na ito. At bago tayo magsimula, atin pong idalangin ang ating pag-aaral ngayon sa ating Panginoon. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you that Thou art our God who is all sovereign. And Thou art the one who control, and Thou art the one who is the governor of the whole world, even the whole universe. As we come before Thee to study of Thy Word, help us, O Lord, to understand from it and help us to see Thy great salvation even announced during the Old Testament period, how we should see Thy good hand upon Thy people and also upon us. We thank Thee, Lord, for the prophecies of the book of Isaiah. And we pray that through this, we will be strengthened in our faith as we continue to obey and keep Thy word. We pray for Thy cleansing and the forgiveness of our sins. We ask all this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng ating pagsusuri ng Biblia at mahalaga po itong ating pagsusuri ng Biblia. Dahil dito malalaman natin ang bawat aklat, anong nasa loob nito. At least we know the context, lalong-lalo na sa mga historical context, purposes, aims, and some applications that we can learn na malalaman natin at makukuha natin sa mga aklat na ito. At ito po ay magbibigay sana sa atin ng encouragement to read and to study the Word of God. We are told to understand God's Word so that we can keep it. Hindi natin magawa at hindi natin pwedeng sundin ang mga salitang hindi natin naintindihan. So kailangan po nating ang salita ng Diyos ay may sa puso natin at hindi lang sa puso kundi sa atin ding mga ginagawa. Diyan po natin maipakita ang Diyos na nasa buhay natin, na siya pong nagbigay ng ating lahat ng ating guidance and counsel, and may through this, dahil salita ng Diyos, alam natin kung ano ang dapat gawin to the glory of His name. So we shall continue with our study in the book of Isaiah, and we are now in this portion where we are studying the outline. At nasa gitna na po tayo. Yung mahaba itong aklat na ito, but it is generally divided. Ito'y hinati-hati ng mga subtopics na sana makita natin yung flow ng aklat na ito. It's always a perfect flow because it is God who is the author. But we have to see also how God presented it in a way na hindi katulad ng flow ng iniisip ng tao. Ito po ay nagbibigay ng pagpapahiwatig na ang Diyos natin ay full of wisdom in showing, in giving us His prophecies, even His words. At ito pong Isayas ay ang aklat na kung sinasabi ng iba, lalong-lalo na sa mga teologo, na ito ang gospel of the Old Testament. Kung meron tayong gospels in the New Testament like Matthew, Mark, Luke, and John, dito po sa Old Testament, ito po yung Isayas. At napakahalaga na makita natin yung kung saan dito yung mga parte na bakit sinasabi nila na ito'y isang nagbibigay na mamahagi ng ebanghelyo.
So tingnan po natin at andito na tayo sa pang-apat na bahagi ng aklat na ito at ito ang unang pagkasunod-sunod na paghuhukom at pangako. Anong ibig sabihin yan? Meron pong dalawang parte ng aklat na ito na may first cycle or first program of the giving of judgments and also promise. And there is a second series of the giving of this judgment and promises. Kaya nga yung iba, sinasabi ko nung simula, maraming nag-iisip na itong Isaias ay hindi sinulat lang ng isang tao. Kumbaga, ito'y sinulat noon ng tunay na Isaiah, pagkatapos nito, ito'y may kasunod at ito'y tinutuloy sa ibang tao na sinasabi pa rin nilang kay Isaias dahil nga patuloy nilang ginawa yung sulat ni Isaias hanggang dumating sa ganitong parte na may mga paghukom at pangako at may iba na rin na propeta o ibang tao ang sumulat sa pangalawang pagkasunod-sunod o pangalawang serye ng paghukom at pangako. Kaya yung mga modern scholars ngayon, yung iba sinasabi nila may 4 na Isaias. More conservative ones, 2. Pero tayo na naniniwala talaga sa Biblia at sa sinasabi ng Panginoon Jesucristo, walang sinasabi ang Panginoon na may 2 Isaias. Palagi niyang sinasabi, Isaias lang. Siya ang sumulat nito. At of course, we know na there will be a little bit of changes sa mga writing styles at mga theme dahil nga alam natin na this span of prophecies was even so long, it went through or it has gone through 4 kings. If you can recall back kung paano ka nagsulat nung ilang taon noon, makikita mo yung difference when you compare it with your writings today. It does not mean na iba yung sumulat noon, ikaw yon, ngayon ikaw pa rin, ngunit may pagkakaiba dahil lumawak na yung kaalaman mo, lumawak na yung karunungan mo, lumawak na yung mga vocabulary mo, and so you choose some of these new found words into your papers. And of course, ito lahat ay isang salita, isang pagbibigay ng salita ng Diyos na galing talaga ng Panginoon. So this must be in our hearts and mind. Let us not take this away and believe yung mga naniniwala lang ng preservation ng salita ng Diyos dahil sa thought and sa ideas and doctrines. Hindi po. Meron pong preservation ng kanyang bawat salita. Kaya nga, sana basahin ninyo ang Constitution ng True Life. Yan, pinakita talaga kung kayo'y mga nagsisimba dito sa True Life at lalong-lalo na sa mga members, ay kailangan ninyong basahin ito dahil doon nakalagay ang paniniwala ng simbahan na ito of the verbal plenary preservation of the Word of God. So pagpatuloy natin, sabi dito, may pangkalahatang paghatol para sa pangkalahatang kasalanan. It is a universal judgment because sin is universal. Hindi naman pwede nating sabihin na mga hintil lang ang nagkasala, pati na yung mga Hudyo at lahat ng mga tao. For all have sinned and come short of the glory of God. So the judgment is also universal. Kaya nga sinabi dito, kung basahin ko sa inyo, medyo mahaba nga lang, pero pinakita dito kung paano hinahatulan ng Panginoon ang mga bansa. Isaiah Kapitulo 24. Narito, pinawawala ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nanananahan doon. At mangyari na kung paano sa mga tao gayon sa saserdote,
kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon. Kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili. Kung paano sa mapagpahiram, gayon sa manghihiram. Kung paano sa mapagpatubo, gayon sa pinatutubuan. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahang doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Dito pinakita ng Panginoon through the prophet Isaiah kung ano yung kanyang paghatol sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos at palagi nilang ginagawa anong masama, ano ang ikinagagalit ng Panginoon sa kanila. And the Lord surely will judge the heathen, the people who are unbelieving. Pinakita din dito ang pagpuri ng Panginoon bilang tagapagligtas. Kung siya yung maghahatol at siya yung maghuhukom sa mga taong hindi naniniwala, siya rin ang tagapagligtas sa mga taong maniniwala. Kaya ito yung magandang balita ni Isaiah dito. Kaya dito nga ang gospel, di ba? Bad news at tapos good news. Yan ang ating format at yan din ang palaging sinasabi ng salita ng Diyos. So, here in chapter 25, makita natin dito sa verses 9 and 12, basahin ko sa inyo. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at iniligtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Sapagkat sa bundok na ito magpapahinga ang kamay ng Panginoon at ang Moab ay mayayapakan sa kanyang dako gaya ng dayami na nayayapakan sa tapunan ng dumi. At kanyang iuunat ang kanyang mga kamay sa gitna niyaon gaya ng pag-uunat ng lumalangoy upang lumangoy at kanyang ibababa ang kanyang kapalaluan sangpo ng gawa ng kanyang mga kamay. At kanyang iniunat ang kanyang mga kamay sa gitna niyaon at ang mataas na muog ng iyong mga kuta ay kanyang ibinaba, giniba at ibinagsak sa lupa hanggang sa alabok. Pinakita dito kung paano liligtasin ng Panginoon ang kanyang mga tao. So ngayon, dito sa sinasabi ni Isaiah, dito nga sa verse 1, hindi ko nabasa mula sa verse 1, sabi dito, O Panginoon, ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay, sa makatuwid bagay ang iyong binalak noong una sa pagtatapat at katotohanan. Verse 2, sapagkat iyong pinapaging isang bunton ang isang bayan, ang bayang matibay ay pinapaging isang guho, ang palasyo ng mga taga-ibang lupa ay di magiging bayan, hindi matatayo kailanman. Verse 3, kaya't luluwalhatiin ka ng matibay na bayan, ang bayan ng kakilakilabot na mga bansa ay matatakot sa iyo. Verse 4, sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa magpakailang sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lihim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta.
So dito po pinakita kung paano ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Dito sa Isaiah din ay may isang awit. Dito ang isang awit ng kaaliwan ng Huda. Dito pinakita ang aliw na binigay ng Panginoon sa kanyang bayan dahil sa kaligtasan na binigay ng Panginoon sa kanila. Meron din ang pangako ng pangangalaga para sa bayan ng Diyos. At dito sa chapter 27, kapitulo 27, at tingnan natin dito sa 27 verses 1 to 6, sabi po ng salita ng Diyos, sa araw na yaon ay parurusahan ng Panginoon ang kanyang matigas at malaki at matibay na tabak ang Leviathan na maliksing ahas at ang Leviathan na lumilikaw sa ahas at kanyang papatayin ang buhaya na nasa dagat. Sa araw na yaon, awitin ninyo sa kanya ang tungkol sa isang ubasang pinagkunan ng alak. Akong Panginoon ang nag-iingat, aking didiligin tuwi-tuwi na, baka sakta ng sinuman aking iingatan gabit araw. So dito po pinakita ano ang gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Ito ang kanyang pangako, ito ang kanyang sinasabi sa kanila. Meron ngang sinasabi dito sa 6, versikulo 6, sa mga araw na darating ay mag-uugat ang Jacob, ang Israel ay mamumulaklak at magbubuko at pupunuin nila ng bunga ang ibabaw ng sanglibutan. Oh, wow, this is a promise that God has for His people. Next ay ang aba nila na mga hindi mananampalataya ng Israel. Sa Israel, maraming naniniwala sa Diyos ng Biblia o sa Diyos ng kasulatan. Ngunit marami din ang hindi nananampalataya at naniniwala. Merong paghuhukom ang Diyos para sa kanila. Kaya nga itong salitang sa aba, woe, it's a kind of cry, parang umiiyak na tao na alam niya kung ano ang mangyayari later. Woe are the sinners, woe are the unbelieving. Parang pinakita ng salita ng Diyos na kawawa sila at ano kaya ang mangyayari sa kanila. Surely God will punish them because they did not believe in Him. Nakikita na nila kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita na nila kung ano ang kapangyarihan ng may kapal. Ngunit, ayaw nilang maniwala. Gustuin pa rin nilang maniwala sa mga Diyos ng ibang bayan at ng tao, ng mga hari. Kaya may oras na itinakda ang Panginoon para sa kanila. Kaya nga makikita natin dito sa Kabanata 5, ang pakikitungo ng Diyos sa mga lasinggo at manunuya. Dito sinabi ng Panginoon kung anong gagawin nila na mga lasinggo, yung mga drunkards at manunuya, yung mga deceivers. Okay? Chapter 28 at dito sa verse 7 to 13, sabi dito, gayon man ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila'y nangasakmal ng alak. Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y mamali sa pangitain. Sila'y nangatitisod sa paghatol. Sapagkat lahat ng mga dulang ay puno ng suka at ng karumihan na anupat walang dakong malinis. Kanino siya magtuturo ng kalaman at kanino niya tatalastas ang balita. Silang nangalayo sa gatas ay nangahiwalay sa suso. Sapagkat utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, doo'y kaunti.
hindi kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. Sinabi ng Panginoon dito sa sa pamamagitan ni Isaias na merong mga propeta at mga saserdote dito, mga pari, na hindi nila kayang ituturo at hindi sila nagtuturo at wala silang gusto na magtuturo. Sila ay mga lasinggo. Sila ay mga taong hindi na niniwala sa mga sinasabi ng Diyos, ngunit ang kanilang buhay ay makikitang gumigiray dahil sa alak. Yan ang judgment ng Panginoon para sa kanila. There is punishment. At sinabi din dito sa Isaias ang paghuhukom para sa mga sumusubok na linlangin ang Diyos. May mga lasinggo na hindi naniniwala, may mga manunuya na ayaw nilang magturo sa salita ng Diyos. Ngunit may mga tao din na sumusubok talaga na linlangin ang Diyos. Akala nila may magagawa sila against God. And ito galing kay Satanas, na hanggang ngayon ay deceived pa rin sa kanyang sariling pagka-deceiver. Alam na niyang wala siyang magagawa. Alam na niyang hindi niya kayang ibagsak ang Diyos dahil wala siyang kapangyarihan katulad ng ating Panginoon. Ngunit patuloy pa rin niyang ginagawa ito. At alam niya na siya ay itatapon doon sa lawak ng apoy, kaya as early as this time na hindi pa siya tinapon, maraming gusto niyang dadalhin doon at palagi siyang nanunuyan ng iba at sinasabi yung mga sinungaling na mga salitain. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pinag-aralan. Papasalamat tayo na dinala niya tayo dito sa Singapore at nalalaman natin na may ganitong klaseng simbahan na nagtuturo galing talaga sa salita ng Diyos. Huwag nating aksayahin ang oras natin. Basahin din natin ang Biblia at pag-aralan natin yung mga tinuturo sa atin. Huwag na kayo maghanap pa ng ibang pagtuturo na parang nagdududa ka sa mga tinuturo dito. We have to compare it with God's Word, and when God's Word says that this is what He says, then yan ang gagawin natin. We should not waste time, but do that which is according to God's Word. So let us understand, ito yung mga taong sumusubok na gusto nilang linlangin ng Panginoon. Akala nila may magagawa sila. They are double-tongued, they are double-minded, they are hypocrites, and they will soon reap their rewards. Meron din mga taong naniniwala sa Diyos at kinukumpara dito yung kanilang pagtitiwala sa tao. Dahil may mga tao katulad natin ngayon, mas naniniwala sa magagawa ng tao, naniniwala sa mga intellectual capacity ng tao, naniniwala sa pagkasikat ng tao, at dahil sila ay sikat at intellectual, doon tayo naniniwala. Hindi tayo pumupunta sa salita ng Diyos. Hindi natin tinitingnan ang salita ng Diyos. Kaya nga, sinabi dito sa chapter 30 and verses 8 to 17. Basahin ko sa inyo para malaman natin anong sinasabi ng Panginoon dito sa kapitulo 30 ng Isaias, and we are in verses 8 to 17. Sabi dito, "Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan." Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi mawawala ang salita ng Diyos. You cannot add into it, you cannot subtract, but it must be written in tablets of stone. At katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ten Commandments, na nagsasabi sa mga
kita. Huwag kayong kumita sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo sa mga magdarayang tao. Humiwalay kayo sa daan, lumihis kayo sa landas, papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Kaya't ganito ang sabi ng banal ng Israel, sapagkat iyong hinamak ang salitaing ito at ang salitang ito at nagsitiwala kayo sa kapighatian at kasuwailan, at iyaon ay inyong inaasahan. So, mayroong mga tao mas naniniwala sa tao kaysa Diyos. At ayaw nilang pupunta at manalangin, hihingi ng karunungan ng Diyos, at isip nila, akala nila sila ay mga taong may alam na at hindi naghahanap ng tulong ng Panginoon. Ito yung mga tao noon sa panahon ni Isaias. Mas naniniwala sila sa tao kaysa Diyos. Ngunit may paglalaya. At itong paglalaya na sinasabi dito ay yung paglalaya na sinabi ng Panginoon mula sa mga banyaga, yung mga ibang bansa na naging mga conquerors of the land of Judah. And so the Lord promised, merong mga pangako ng paglaya. At ito ay makikita natin dito sa chapter 31. At dito, it's a curse against the invaders. Okay? The invaders. Itong mga bayan na nag-aabuso sa mga tao sa Israel. Sa aba nila na nagsisilusong sa Ehipto na humihinging tulong at nagsisiasa sa mga kabayo at nagsisitiwala sa mga karo, sapagkat marami at sa mga mangangabayo, sapagkat mga totoong napakalakas, ngunit hindi sila nagsisitiwala sa banal ng Israel o hinahanap man ang Panginoon. So hindi nila hinahanap ang Panginoon. Ito po yung katulad kanina na sinasabi natin sa chapter 30 din. Mas naniniwala sila sa tao kaysa Diyos. Verse 2, gayon may siya'y pantas at magdadala ng kasamaan at hindi iuurong ang kanyang mga salita, hindi babangon laban sa bahay ng mga manggagawa ng kasamaan at laban sa tulong nila na nagsisigawa ng kasamaan. Ang mga Ehipsyo nga ay mga tao at hindi Diyos, at ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa, at pagka iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod, at gayon din siyang tinutulungan na ay mabubuwal, at silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. Ito po ang mangyari sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang Diyos mismo ang magpapakita sa kanila sa kanyang kapangyarihan at sila po'y hahatulan. Ang parusa ng mga manlilinglang at ang pagtagumpay ni Kristo. Meron sa panahon natin ngayon, malapit nang bumalik si Panginoong Jesucristo, ito po yung makikita natin. Marami ang manlilinlang. Kaya mag-ingat tayo sa bawat pag-aaral natin, kung saan tayo pupunta, sinong mga taong kausap natin, sino ang nagtuturo sa atin. We have to be careful because this is a time na marami yung mga huwad na propeta, mga hindi totoong Diyos at hindi totoong Kristo, nagpapakita na sila yung Diyos at sila yung Kristo. At kung hindi mo alam ang Biblia, kaya nga itong survey natin is just a rough way of knowing God's Word, but it's a way na magbigay din sa atin ng guide. Ano ba talaga itong sinasabi ng taong ito? Totoo ba o hindi? Kung hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos at marami siyang mga explanation to do away with believing the words, ayan ay delikado. Kaya be careful. At dito pinakita din ng Panginoon kung paano magtatagumpay si Kristo. Dito sa 33 na kabanata, verses 1 and 2,
sa aba mo na sumasamsam at ikaw ay hindi nasamsaman at gumagawa na may kataksilan at sila'y hindi gumagawang may kataksilan sa iyo. Pagka ikaw ay naglikat ng pagsamsam, ikaw ay sasamsaman at pagka ikaw ay nakatapos ng pangalawang may kataksilan, siya ay gagawang may kataksilan sa iyo. O Panginoon, magmahabagin ka sa amin. Ang aming hinintay ka, ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga. Aming kaligtasan naman ay sa panahon ng kabagabagan. So dito makikita natin ang sinabi ni Isaias. Ito po'y isang dalangin na ang Diyos ang magbibigay ng kanyang paghuhukom sa mga sumasalangsang sa Kanya at sa mga taong may pagsunod at ang kanilang buhay ay ginawa nila o pinakita nila ang Panginoon. Ayan po ang bibigyan ng Panginoon na mahabagin ang kanilang mga kailangan bawat araw. The Lord will provide. So, yan po ang makikita natin dito. Meron ngang parusa sa mga manlilinlang, ngunit may pagtatagumpay diyan kay Kristo. At yan ang general na rule natin na dapat nating tingnan bawat ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin alam kung sino ang Diyos at gaano siya makapangyarihan, madali tayong makuha sa mga paniniwala at pagtuturo ng ibang mga tao. Kaya kailangan talaga ang pag-ingat. Dahil kung tayo mga manlilinlang at nalilinlang din sa mga taong manlilinlang, sasama tayo sa kanila at ang paniniwala natin ay mawalan niya na diyan sa Biblia. So, kailangan natin ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng mga katotohanan tungkol sa Kanya. Ngayon, patuloy tayo sa ating pagsusuri. At dito ay ang pangalawang pagkasunod-sunod na ng paghuhukom at pangako. So, other authors, sabi natin kanina, sinabi nila, iba na daw ang author dito. Dahil nga, medyo different nga, i-compare natin sa unang cycle. Tingnan natin kung ano itong mga differences. Ang pagkasira ng pandaigdig na kapangyarihan ng mga hentil. Kanina, may yung pangkalahatang paghuhukom. At may judgment ang Panginoon sa mga taong hindi naniniwala. Ngayon, meron na namang mga paghukom at paghatol, ngunit ito ay para sa mga taong may kapangyarihan ng mga hintil na ginawa nila ang paghihimagsik laban sa bayan ng Israel. So sila ay paparusahan ng Panginoon dahil nga they were allowed to be the instrument of God's chastisement, but they did it in the worst way. So dahil nga naging mga punisher sila sa Panginoon, sa mga anak ng Panginoon, they were also punished by God because they did it extremely more, or it's painful, it's murderous. Maraming napapatay ng mga tao sa ginawa nila. Kaya yung action na inaalaw ng Panginoon sana sa kanila ay overreaction nila, at yung pagka-overreaction na ginawa nila, marami ang mga tao sa Juda na pinatay nila. So ngayon, tingnan natin yung kasunod dito, dahil nga may paghuhukom at may judgment, merong kaligayahan ang mga taong tinubos ng Diyos. Ito talaga yung pattern ng Isaiah. So I hope makita ninyo yung gospel dito. Yung gospel ay pinakita muna ang masamang balita bago ang magandang balita. It's proclaiming the bad news and then the good news.
We sometimes begin with good news, but be not forgetful to tell the bad news and then show how they can be restored back to the good side of God. Ay marami kasing mga campus evangelistic work na mga ginawa ngayon, and their tracks, their way of approaching people is always to make good or feel good or let the people feel good. Kaya they will start with God loves you, God has a wonderful plan for you. Of course, this is true. But along the way, as you continue to explain this, minsan makakalimutan na yung tunay na ng katotohanan ng tao. And they will just think that they are worthy to be saved. People who are, pleaded, begged, parang nagmamakaawa tayo, na maniniwala sila para maligtas sila. And so they give in, but they did not even really the slightest faith na kailangan nila kay Panginoong Jesucristo. Sabihin lang nila, sinabi mo ito palang maging bunga ng paniniwala namin. Magkapera tayo, maging malakas tayo. O sige, sino bang hindi susunod sa ganong klaseng Diyos? So, ganon. Pagkatapos, merong maraming problema dahil nga hindi nila alam kung sino talaga ang Diyos ng Biblia. Meron din dito pinakita ang pagpapalaya kay Haring Hezekias. Itong account o itong story about Hezekiah is also a very interesting story. Remember si Ahaz nung una, merong threat from the Assyrians. Okay, the Assyrians pala yon. Hindi ko na parang na mixed up ako doon na sinasabi kong mga Babylonians yung mga lumusob sa Israel panahon ni Ahaz. Hindi po, yung Assyrians pala. So I think you have to correct it. Yung mga Assyrians, they were planning to invade the Samaria nung una, mga 722 BC, 721 BC. At nung may plano sila, at din ang Syria at ang Israel din Judah, Israel, Northern Kingdom. The Northern Kingdom is now also planning to invade even its sister kingdom, meaning kanyang kapatid ito kanyang kapatid dahil iisa lang yung Israel at Judah. At dahil dito, at lalong-lalo na ang Syria na gustong-gustong kunin yung Huda, ay si Ahaz ay pumunta doon sa Assyrians para kalabanin yung mga Syrians at hindi sila matutuloy pababa doon sa Huda. Ay nung nakuha ng Assyria ang Samaria, bumaba pa rin sila. Kaya mas malaking problema ang hinaharap ni Ahaz dahil sa kanyang ipokritiko at isang parang ingrato na tao na hindi man lang kinikilala ang Diyos sa buhay niya. Ngunit dito sa Hezekiah, ibang naman ito, ibang bansa yung na-involve. And that speaks of the Babylonians. Remember yung nagkasakit si Hezekiah at binigyan siya ng extension ng buhay ng Panginoon. Yung naging may extension na siya, hindi niya namalayan na cooperate na pala siya sa mga heathen nations, particularly the Babylonians. Kaya nga, nung time na yon, pagkatapos na yung mga Babylonians, they attacked some of the northern countries dahil nga they have to help the place or the kingdom of Judah, ay sila rin yung ginawa na instrumento, naging mga tao na sumalakay doon sa Huda. At dahil doon, yun nga, alam natin yung mga pangyayari, okay? Na sa 722 BC doon sa Samaria, dito sa 586 BC, ay nangyari din ang invasion. Hindi sa Assyria, kundi ang Babylonia na ang naging involved noon. So, maraming mga pangyayari dito. At ang isa sa pinakamagandang dito ni Hezekiah was, he acknowledged God. But later, ito yung ating dapat tingnan sa buhay natin.
Because sometimes we are only good and faithful and lowly and humble sa simula. Pagkatapos ng meron na tayong kunting kalaman, yan ang delikado dahil nga iniisip nila, oy, alam ko na ito. And that's very dangerous. Little knowledge is very, very dangerous dahil hindi natin alam kung ano talaga yung katotohanan. And we dare not to do it, to explore on things na we are not familiar of. So, dito sa pagpapalaya kay Haring Hezekias, pinakita dito kung ano talaga ang power ng Panginoon dahil nang sinabi ni Isaias kay Hezekiah, huwag kang mag-worry, huwag kang matakot dahil nga ang Diyos ang papatay sa mga tao na nasa palibot ngayon. Imagine the Babylonians were already at the doorstep of the kingdom of Judah. They were about to invade and fight against the nation, against the people of God. And here comes Hezekiah looking for God's word. And Isaiah was there. Sinabi niya kung anong gagawin ng Panginoon. Kaya dito makikita natin in letter C, dito sa pagpapalaya kay Haring Isaias, ang ginawa ng Panginoon laban sa kanilang mga kaaway ay dito sa 37 and tingnan ko dito sa 33. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari sa Assyria. Siya'y hindi paririto sa bayang ito o magpapahilagpos man ng panadyan o harap man siya diyan na may kalasag o mahagis ang bunton laban diyan. Sa daan ng kanyang pinanggalingan, doon din siya babalik at hindi siya paririto sa bayan ito, sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking ipagsasanggalang ang bayang ito upang iligtas dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. So, ililigtas niya ang kanyang bayang Huda dahil nga may mga Assyrians, no? Assyrians pala ito dito. Assyrians na gusto ng papasukin yung kuta, yung lugar ng Huda. Dahil dito, they were scared. Were scared to death. Ngunit, anong sinabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Ako yung lalaban. Ako yung makipaglaban. At kaya dito, sabi ng anghel, at ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000 at nang ang mga tao ay magsibangong maaga sa kinaumagahan, narito ang lahat ay mga katawang bangkay. Dito sabi 185,000, 185,000 people. There was not any arrow na hinagis ng mga taga-Judah against their enemies. Namatay yung 185,000. That's how God is powerful. Kaya, when God will tell us that we be secured in Him, hindi na kailangan na we will retaliate and take revenge. Pag-uubayan na lang natin sa Panginoon. Lord, you know, alam mo kung sino itong mga tao na ito who is trying to destroy me, who is trying to say bad words to me, who is trying to make people, to let people fight against me. And sometimes you are tempted to retaliate, to do something against them. And it's a lesson to learn. It is God who will do it. Let us not do it ourselves. So, yan din ang dapat pag-aralan natin. No? Tayong lahat. Dahil hindi lang kayo, pati ako, meron yung tendency.
Because when we are in pain and meron mga problema, madali tayong mag-retaliate. Kailangang malaman niya na ganito din kasakit ang natanggap ko dahil sa sinabi niya, dahil sa ginawa niya. Dapat din niyang malaman. Ayan, gagawin natin. We have to be careful and we have to be seeking God's help and asking God to help us understand paano ito. And just be silent and let God do it. Let God take His revenge. Dahil itong mga tao na ito ay against God. And if they are against God, mas kawawa sila kung Diyos yung mag-take revenge. So, we have here in King Hezekiah. But the problem with Hezekiah was, when he was given an extension of life, meron na siyang parang isang buhay na binigay ng Panginoon para mapahaba yung kanyang rule, yung kanyang reign as king, ay nakipag-ibigan siya sa mga taga-Babylonia. Dito pala yung Babylonia pumasok. Okay? Nung panahon ni Ahaz, yung mga Syrians. Yung panahon dito ni Hezekiah, yung mga Assyrians. At ngunit nakipag-ibigan siya sa mga taga-Babylonia. At later, wala na nga siya. Dahil sinabi dito nga sa prophecy na sinabi ni Isaiah, dahil sa ginawa mo in chapter 39, may prophecy ang sinabi ang Panginoon sa kanya. At dito sa 39 verses 1 to 8, basahin ko lang sa inyo yung buong kwento dito. Nang panahong yaon, si Merodach Baladan na anak ni Baladan na hari sa Babylonia ay nagpadala ng mga sulat sa isang kaloob kay Ezekias, sapagkat nabalitaan niya na siya ay nagkasakit at gumaling. At si Ezekias ay natuwa sa kanila at ipinakita sa kanila ang bahay ng kanyang mahalagang bagay, ang pilak at ang ginto at ang mga espesya at ang mga mahalagang langis at ang buong bahay na kanyang sakbatan at lahat ng nandoon sa kanyang mga kayamanan. Walang bagay sa kanyang bahay o sa buong sakop man niya na hindi ipinakita ni Ezekias sa kanila. Ito yung problema natin, minsan. Bigyan tayo ng chance ng Panginoon, maging proud tayo. At dahil sa pride natin, yan. Gusto natin makita na tayo ay ganitong klaseng tao, ganito matalino tayo, sikat tayo, ito yung nagagawa natin, ito yung sino tayo noon. Gusto natin yan. Yan ay natural sa atin lahat. Ngunit kung gagawin natin to the extent of pointing glory to ourselves, just like with this case, binigyan na siya ng buhay na extension ng Panginoon, ginawa niya, nagpapakita siya ng lahat ng mga bagay nila at sino yung mga taong nakakita. Hindi man lang yung lahat ng mga Hudyo, itong mga taga-Babylonia. And later, of course, this happened around 700 BC, around 100 years later, so 605, ayan, pumunta yung mga taga-Babylonia. Hanggang sa 597, bumalik na naman yung taga-Babylonia. 586, ayon, nasira talaga itong templo na pinakita niya dahil kinuha lahat ng mga bagay doon. So let us be careful. It is good that God gives us extension, good health and strength. Give us life, give us opportunity to do and work for more, but let it be for His glory, hindi sa atin. Hindi sa atin. Minsan kung magkasakit tayo, nagpipray tayo, Lord, sana maging bumalik yung lakas ng katawan ko, magaling na ako at gagawin ko ito. Pagkatapos ng magaling na tayo, malakas na yung katawan natin, ginagawa natin yung ibang bagay para sa atin. Hindi na natin sinasabi ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng healing.
We are proud to say that we have done this, we have done that, we have gone to this doctor, we have gone to this specialist, we have gone through this, acupuncture at dahil dyan, magaling na ako. Yan ang problema. We do not acknowledge God. While we are sick, we are praying, crying, Lord, please help me. But when we are well, we forget about God. Surely God will remind us. If we are His children, surely He will remind us. But in a way na medyo masakit din. Dahil it is our fault. But it's good that God will remind us painfully para hindi natin makalimutan. Ngayon, dito na tayo sa katapusang bahagi ng outline at dito ay pinakita ang aliw ng Panginoon sa bayan. How He comforts them. Kaya nga nagsimula ito sa chapter 40 nang sinabi ng propeta Isaias, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos, mangagsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem at sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikipagdigma ay naganap, ng kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa kanyang lahat ng kasalanan at tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantay ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa at ang mga bako-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahayag at makikitang magkakasama ng lahat na tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So itong ating makita yung promise ng Panginoon. At siguro ma-associate ninyo. Saan ko ba narinig ito? Ito yung prophecy about the coming of John the Baptist. And of course, the coming of John the Baptist he was a herald. He was one who, yung unang dumating dahil ang susunod niya at ang maging kasunod niya ay ang Diyos mismo, si Panginoong Jesucristo. So in this part, sinabi na niya yung prophecy about the coming of John the Baptist, which precludes yung mga pangyayari of the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. So we need to understand that 700 years before the birth of Christ, meron ng gospel about His birth. Meron ng gospel about John the Baptist who would be born 6 months before the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. So yan po ang ating makikita na mga blessing ng Panginoon. Ito yung layunin niya sa kapayapaan ng Israel. At hindi lang kapayapaan ng Israel, kapayapaan din ng buong bayan, ng buong mundo na gusto ng Panginoon para sa kanyang bayan at para sa kanyang mga tao na naniniwala at sumampalataya sa kanya. At dito, ini-introduce pagkatapos yung layunin, yung purpose ng kapayapaan, dito ini-introduce yung prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace. Now, in Isaiah chapter 9, ay sinabi na diyan yung pagiging Prince of Peace niya. Ngunit dito, paano magiging Prince of Peace yung ating Panginoon? Paano niya makakamtan at makakamit yung peace? Now, there is no peace kung walang peace with God yung tao. At paano magiging peaceful or may peace, may kapayapaan ang tao at ang Diyos sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross. Kaya dito sa Isaiah 53, this is the particular chapter na nagbibigay talaga ng careful observation kung paano mabibigay ang kapayapaan ng tao sa pamamagitan ng Diyos na ginawa niya ito, kung paano natin matatangkilik itong kapayapaan na pinaplano ng Panginoon.
At dito sa Isaiah 53, basahin ko ang buong chapter. It's a very wonderful verse. Kung kahit ilang beses ko nang binalik-balik na basahin ito, it's really a joy to hear because we are recipients of what He has done. It's painful, but it is a blessing to know. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya ay tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. See? Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Tunay na kanyang dinalang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya ay napighati, gayon man nang siya ay dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kanyang lahi. Sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala ng anumang karayan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagkayong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kalaman ay aariing ganap ang aking matuwid na lingkod, ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ang ng mga mananalangsang. Gayon may dinalas niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Yan ang sinabi. Sinong tao ang nasa isipan ninyo nang binasa ko itong kapitulo na ito? Walang ibang papasok sa utak natin at sa puso natin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan ang ating prinsipe ng kapayapaan. At dahil sa Kanya, meron tayong kapayapaan. At ang programa ng kapayapaan na ginawa ng Panginoon, ang plano ng kapayapaan na ginawa ng Panginoon noon pa sa una, nung nagkasala yung tao hanggang dito na niligtas niya ang tao, merong planong Panginoon na mas maganda pa. At ito ang kanyang karian dito sa lupa ng 1,000 taon. At dito pinakita yan ni Isaiah, lalong-lalo na sa
Dito tayo sa last na mga verses, Isaiah 66:10-24. I mean, medyo mahaba yan. Tingnan ko lang dito sa verse 10. Isaiah 65. Dito ko lang basahin muna sa 65. At verse 17-25. Dahil dito pinakita ng Panginoon kung ano itong buhay o ano itong millennial reign ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapasa isip man. Ngunit kayo mga tuwa at mga ngalak, mga galak, pag magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nililikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya ang aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi nalubos ng kanyang mga karawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay masumpupain. At siya'y mga tatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mga guubasan at magsisikay ng bunga niyaon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano mga karawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga karawan ng aking bayan, ang aking mga pinili ay mga galak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantala sila'y nangagsalita, aking didinggin. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. This is a wonderful time on earth. And if you truly have believed and trusted in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, your sins are forgiven, you are cleansed, you are saved. Meron po tayong hope and assurance. Hindi lang ito hope na katulad ng mga tao dito sa mundo that they still have doubt. They are hoping but they are doubting. Ito ay assurance. This hope is the assurance that we will be with Him forever. I mean, for 1,000 years on earth and forever in His kingdom in heaven. So, ito po yung mga sinasabi sa aklat na ito. Sa ating practical na aplikasyon, dapat din nating malalaman na dito sa aklat na ito, dapat nating makilala ang Panginoong Jesus Kristo. Siyang ating tagapagligtas. Sa aklat na ito pinakita at pinatunayan dito, lalong-lalo na sa Juan 14:6 at mga Gawa na 4:12, na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi sa Panginoong Jesus Kristo. So yan po ang ating pamahagi sa ating pag-ibanghelyo. At isang aplikasyon pa rin na para sa atin na mga nagsasabi ng mga naniniwala. Merong mga nagsasabi na sila'y nananampalataya, ngunit may dalawang mukha. They are two-faced. They think they say they believe, but in their actions and in their ways are totally different. They are against God. They are talking against His word. They are blaspheming His name by their actions and their attitudes and their ways. And the way they go against God's word is a sign
that they are not truly for the Lord. Natatakot ako minsan marinig ko ang ibang mga, lalong-lalo na mas okay lang siguro, hindi naman okay, but mas kung maririnig natin ito sa labas. Ang nakakalungkot ay kung ito'y maririnig natin sa loob ng katulad ng mga Bible school o yung mga nasa mga pastor o mga preacher, and they are still questioning God and His Word. Let us not be two-faced or parang mga mga double tongue. Let us repent. Yan ang let us repent. Aminin natin ang ating pagkakasala at magbalik loob sa Diyos. Yan lang ang gusto ng Panginoon sa atin. Huwag nating ipalabas yung ating pride at kung anong gusto natin sa buhay natin. Let us submit ourselves to God alone. So may the Lord grant us the desire to read God's Word, to read the book of Isaiah, to study it, so that we may learn who the Lord Jesus Christ is as He was declared in the Old Testament. If you want to learn more of the Lord Jesus Christ in the Old Testament, it is in the book of Isaiah. May the Lord help us and bless us and continue to encourage us to live for Him and for His glory. Maraming salamat.